Kailan lang, may nanakawan ng cellphone doon, di ba? Bakit may ano ka? Pure. Magkasintahan, nagtanan. Ama ng menor de edad na dalaga, umalma. Kung nalaman namin dun sa magulang na sila pala ay natutulog na sa isang silid. Puro, kasalanan ko na lang talaga, nagmahal ako eh. Kakaibang night shift ng mga sex workers sa Makati, sinalakay ng mga bantay bayan ng barangay poblasyon. Baba, yan, tuwak mo na, go, go! At sunog sumiklab sa Barangay Central sa Quezon City, humigit kumulang sa 500 bahay na abo. Nagtitinda kami dun sa may Quezon Boulevard. Nakita namin umuusok na yung lugar namin. Tapos nakita namin malapit na yung sunod dun sa aming bahay. Ayun na, tupok na nga. Pagagat ng dilim, nagiging pugad na ng prostitusyon ang P. Burgos Street sa Makati. Dahil dito, pantay sarado ng bantay bayan ang barangay poblasyon. Wala yung P. Burgos parang yun ang mabini ngayon eh. So, marami pong foreigners doon, mga turista na pupunta sa gabi para mag-bar hopping. Actually po, yung pinatutupad po natin, yung ordinansa dito sa Makati, tulad po nung mga pick-up girls, tsaka yung gays, workers dyan sa Burgos and Makati, nilalabag po nila yung mga sa curfew namin, tsaka yung bagansya. Base po dun sa ng mga bar owners na sila sa establishment nila na perwisyo. May mga complaints din ng mga foreigners. Nadudukutan sila, cellphone nila paglasing nawawala. Complainant na foreigners, sila tinuturo eh. Take off na kami pa-take off na kami, alert. Okay sir. Alert mo na yung tao natin. Strike na tayo. Baba, ayan. Tuwak mo na. Go, go! Hop! Go! Kasama kami kuya yan oh. Ayan, sakay na. Sakay! Ayan. Lapit yung sasakyan. Lapit. Go! Go tayo, go! Tuloy talaga yan. Pagka hinuhuli kukuha ng papagtataguan yan eh. Ayan, mayroon sa ilalim sa sakyan. Dito na. May tao, nahuli na, nagpunta sa fourth floor, nagtago sa CR. Pag hindi mo napansin, makakalusot, mabibili, sanay na sila talaga. Dalawa yung yung babae nandun. Hindi ko napansin na nakapalit yun sa fourth floor. Pero sandali lang naman napalabas, kinatawa lang lumabas na. Ulit yung pangalan nyo doon, edad, tsaka address. Hindi lang mga yan, pwede? Umayos ka ha? Umayos ka. Umayos kayo, anong umayos? Wala na kayo, pag nalagsabi nakikita nyo ninyong muli. Kailan lang, may nanakawan ng cellphone doon, di ba? Bakit may ano ka? Pure ba ka? Gusto mo pakita ko yung file ko sa'yo? Hindi ako nagnanakaw sa guest mo. Nakakit ka! Tawag dito sa poblasyon na tumambay rin yung Pilipinos dahil mga dito. Kaya nga kuya, binabagaan na namin kayo. Kasi isa lang sila eh. May mga
nag-file na rin kami dyan. Kilala na namin kung sino yung huli namin. Diniretso po natin din sa headquarters and then kinuhanan po natin sila ng mga identification nila. And then mataas makakuha yung identification nila. Sinabi sa kanila kung ano nilabag nila rito sa aming barangay. And then, ayun na, dinitinin na natin muna sila rito pansamantala. Ano yung ginagawa mo doon? Ako? Kinukuha ko ng foreigners. Anong masasabi mo ngayon na niluli nila kayo? So, Miss Hussein, one patang mula abroad hanggang dito sa Pinas, sa Layan. No problem. Accepted ko whatever happens. At least nagawa ko yung gusto ko din. Nakatulong naman ako kahit paano. Hindi na siguro sa Yun talaga namin maalis yung mga prostitution dito. Malinis nga silang lahat. Nasisira din ang imahe ng Makati. Kasi nagiging prostitute city o gano'n. Nagpinag-aaral nila kung ano yung pinakamagandang ordinansa at saka penalty yung dapat igawad sa kanila para madala sila rito. Gagawa kami ng batas dito, no, para mas stiffer ang penalty, lalo na yung mga bugaw o yung pimp. Rest assured na maglalabas kami ng ordinansa anytime within this month. Bago ang Valentine's Day, dalawang magkasintahan ang tila napaagang selebrasyon. Sa tindi ng kanilang pagmamahalan, nagdesisyon silang magtanan. Pero ang ama ng menor de edad na dalagita, umalma at nais bawiin ang nawalay na anak. Siguro kung naman yung may kabayaran. Kasi kasalanan ko na naman, magmahal. Kung yun talaga, wala naman po akong magagawa. Dumulog at humingi ng tulong sa amin itong complainant. Hinggil sa umano'y ang kanyang anak na babae ay tinangay ng isang lalaking hindi nila kilala. After 2 weeks, napag-alaman niya na yung kanyang anak ay dinala sa Tibig, Bulacan, Bulacan. Nakipag-coordinate po kami sa PNP, Bulacan, dahil sila po ang nakakasakop doon sa pinagdalhan ng biktima. Magandang gabi po. Yan po ba si... tulog na. Andito rin. Pwede pong gisingin muna. At andito yung tatay. Nung dumating, talagang hindi ko mapigilan. Nagtagalito ako. Kaya nga nung sa pito pa lang, gusto ko nang pasukin talaga eh. Kaya lang, talagang nanaig pa rin sa akin ng ang mapigilan ko sarili ko. Kaya lumabas na lang ako. Sinabi mo, dito na lang muna ba? Ano kayo? Mag-usap na lang po muna sa headquarters. Kasi nirereklamo po yung anak mo. Halika na muna. Maaari pong sabihin nating tanan na yung naganap dahil almost 2 weeks na sila nagsama at hindi sila nagpaalam sa magulang nitong victim. Nalaman namin dun sa magulang na sila pala ay natutulog na sa isang silid. Na matapos naming masabi ang aming pakay, aming isinama itong victim at yung sinasabing suspect kasama ang kanyang mga magulang sa Bulacan Police Station for blotter purposes. Talagang walang boyfriend yan, walang nanliligaw. Kaya, ewan ko ba, masakit ang kalooban ko sa ginawa niya. Pero mo, pangarap sa kanya makatapos sa pag-aaral. Sabi ko, mag-aaral ka muna. Pag nakatapos ka na, tsaka mag-ano eh. Hindi,
pinilit ka agad ng lalaki. Parang sinira niya ang kinabukasan ng anak ko. At matapos namin maiblatter sa Bulacan Police Station, dinala namin dito sa Nabotas Police Station para sa kaukulang disposisyon. So ngayon, andito ka na. So magpa-file kayo ng demanda. Anong gusto mong mangyari sa boyfriend mo? Paano ka sumama sa kanya? Saan po kung sumama sa kanya? Saan kayo nagkita? Sa school. Sa school. Sinundo ka niya o ano? Next po siya. Tapos Next mo siya, tapos sinundo ka niya. So sumama ka na sa kanya sa Bulacan. So ang tatay mo gusto mag-file ng demanda sa boyfriend mo. So sana makipag-cooperate ka. Ano masasabi mo nini? Ayaw mo magsampa ng demanda? Yun nga, dahil ang sabi ko kanina, kahit kusang loob ka pang sumama sa kanya, dahil minor de edad ka, so may kaso pa rin yung boyfriend mo. Yun nga, papasok doon yung simple seduction in relation to RA 716. Simple seduction, ito po yung ang lalaking nasa hustong gulang, nakipagrelasyon sa isang minor de edad, at nagkaroon sila ng pagtatalik, maging ito man ay kagustuhan din ng nobya niyang minor, magkakaroon pa rin po siya, pwede pa rin siyang kasuhan ng simple seduction dahil sa pananamantala niya sa murang kaisipan nitong minor de edad. So ang parusa po dito sa simple seduction, isang araw hanggang 30 days na pagkakakulong. Siyempre, natatakot. Magkaya na nila. Kasi yung pangyayari naman na yun, is kagustuhan niya rin naman. Dahil sabi niya, gusto niya talaga akong makasama. Kasi nga, yung siguro, sa lalim na rin ng na pagsasamahan talaga namin. Kasi alam niya yun na yung intensyon ko naman talaga, tapat. Siguro, ang kasalanan ko na naman talaga, nagmahal ako Pero alam ng Diyos yun. Sa mata ng Diyos kung gaano tapat ko pagmamahal sa Kanya.